Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding you this week. First card po ninyo, Knight of Pentacles. What to embrace? We have the Magician. Napakaganda. Ano yung dapat ninyong iwasan this week? We have the Lovers. So, ano naman yung possible na maging accomplishment ninyo ngayon? Eight of Pentacles. Mga blessings and opportunities that might come your way. Knight of Wands. Ano yung mga posible na maging challenge ninyo this week? We have the Five of Pentacles. Advice from Spirit. We have the King of Wands. Ayan. So, ano yung theme ninyo? Theme ninyo for the week, we have the Three of Wands. So, implementation stage na to. Pinag-isipan mo na to. You know? Dumaan ka na sa pag-strategize, sa pagpaplano, no? Kaya ngayon, ready ka na. This week, you are ready to implement kung ano man itong plano mo. Kung ano man itong planuhan, pinag-isipan mo, pinag-aralan, you are ready to implement that sa ngayon. Possible din na mayroon travel, no? Ang iba sa inyo rito, maybe you are going to travel far. Pwedeng magta-travel ka over water. Baka merong cruise, baka merong magbabarko sa inyo, baka seafarer kayo, yung mga ganun, no? So, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is travel happening dito for some of you. Okay? This is good luck energy din, kaya maganda rin ito magsimula kayo ng mga bagong kaganapan sa buhay sa ngayon. If there is something that you have planned already, handa na yan. So, perfect time na yan sa ngayon. Or this could be a go signal din para sa'yo na perfect timing na to para simulan mo ng gawin kung ano man ang mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Yung current energy ninyo ngayon is Knight of Pentacles. Ayan. So, nagko-coincide siya dito, no? Kasi si Knight of Pentacles, maaaring meron mga offer dito na dadating sa inyo. Merong mga impormasyon na dadating sa inyo dito na magte-take action kayo kasi gusto ninyo ito. No, maaaring yung opportunity yan, you're going to take advantage of that. Kaya magpaplano din kayo. No? Pagpaplanuhan ninyo yung pag-iisipan ninyo. And maybe it won't take so long para sa'yo. You know, na pagdiskartehan yan, kaya eventually, no, gagawin mo din. You are going to implement that very soon. At ano yung dapat ninyong i-embrace ngayon? We have the Magician, which is a new beginning energy. Siguro talaga papunta kayo sa pag-manifest, no, ng kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. Kasi si Magician, nakikita niya, no, na-recognize niya na lahat ng kakailanganin niya para pagtagumpayan niya kung ano man ang gusto niya sa buhay ay nandiyan dyan na, no? Kaya hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa, hindi na siya mamaya-maya na or bukas pa. He's going to take action now, no? Handa na siya para magki-kickstart na siya kumbaga sa kung ano man ang mga gusto niyang maisakatuparan, gagawa na siya ng paraan ngayon na para masimulan na niya yon, makalapit na siya doon, no? And that is the kind of opportunity that you are going to embrace ngayon. So, taking action na, no, si Scorpio. Nun dapat ninyong iwasan, ano, yung pagdedesisyon, di ba? Decision making ito si Lovers, no? It could be a decision na related, no, sa love life na kailangan ninyong pagdesisyonan ngayon. It could be something else din, no? Pwede rin naman nasa ibang area of life kayo merong pagdedesisyonan. Pero, ang dapat ninyong iwasan dito is yung tawag dito, yung pag-jump into decision na hindi nung pinag-aralan mabuti. So, kailangan hindi kayo ma-overwhelm, ano? Hindi kayo
Kasi baka minamadali kayo din, 'di ba? Baka minamadali kayo ng kung sino man, minamadali kayo ng sitwasyon, kumbaga. So make sure, no, na pag-isipan ninyong mabuti. Huwag kayong basta-bastang magsasabi ng kung anong statement ninyo, no? Na related sa decision. Okay? Kailangan pag-aralan mo. So, ano yung accomplishment mo? We have the Eight of Pentacles, which is mastering your craft. 'Di ba? Siguro, dati, plano mo lang ito. No? Na gusto kong mag-aral, gusto kong mag-research, gusto kong mag-training, gusto kong mag-online course, gusto kong i-harness pa yung mga talents, skills, and gifts ko. So, maaring dati, plano ka ng plano pero hindi mo magawa. No? At maaring ngayon, gagawin mo na yan. Maaring ngayon, you will be focusing more on that. No? Gusto mo nang i-empower yung sarili mo. Gusto mong i-improve, di ba? Yung kung ano yung talent mo, yung mga skills and gifts mo. So, finally, ngayon, magagawa mo na. You know? Siguro magkakaroon ka ng maraming pagkakataon ngayon, no? Maaring opportunities and possibilities there also will be there, kaya hindi mo na to hihindian, hindi mo na to aatrasan, hindi ba? You're going to definitely embrace it sa ngayon. Ang mga blessings and opportunities ninyo sa ngayon is a Nine of Wands, no? This is a fast-moving energy. You are definitely going to excuse me po. You're definitely going to take advantage of every opportunity na sumasakto sa gusto mong mangyari, no? Or sa mga plano mo. So, maybe may mga opportunities dito na dadating na talagang naka-align, no? Naka-align doon sa mga goals mo, naka-align doon sa mga gusto mong mangyari or gusto mong gawin, no? Kaya, this is really beautiful. Kasi, sakto lang ito, no? Meron kang pinagpe-preparean, nag-aaral ka, nagre-research ka, and at the same time, eto na, meron dadating na oportunidad para i-take advantage mo yon. So, go for it, no? So, ano yung, five of Pentacles, this is your obstacle, maaari lang, no, na magkakaroon ka ng challenge pagdating siguro sa pera, no, pagdating sa resources, kasi po pwedeng marami kang gustong gawin dito, may mga opportunities, pero kailangan mo ng kapital, hindi ba? Kaya kunyari, merong opportunity sa inyo for a new job, 'di ba? Sa ibang lugar. So, kailangan mo ng pamasahe, kailangan mo ng panggastos, kailangan mo ng pangkain, 'di ba? Yung mga ganon. So, maaari na ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo, na you have that urge, you have that determination within you, pero pagdating sa resources, baka doon kayo magkukulang, doon kayo magkaka-challenge, no? So, ano yung advice naman sa inyo ng spirit? We have the King of Wands. And so, this is leadership. No? This is leadership energy. So, baka ang iba sa inyo dito merong promotion, no? Maaaring mapopromote kayo into a leadership role this time. Or, pwede rin na kasi si King of Wands then very influential, no? Very influential, very charismatic, napakalakas ng kanyang tawag dito, ng kanyang dating, 'di ba? Sa mga tao, nag-a-attract din siya ng mga taong tutulong, 'di ba? Even if he's not asking for help, merong mga nag-i-initiate na tutulungan kasi sa respeto, sa paggalang na binibigay sa kanya, no? Very influential, very charismatic, very magnetic, no, yung pagkatao ni King of Wands. Kaya maaaring you are going to embody the energy of King of Wands sa ngayon. Baka magiging ganun kayo sa ngayon, na even if hindi kayo humihingi ng tulong, mayroong mga tao na mag-i-initiate, no, mag-i-initiate na mag-offer sa iyo ng help, no, in any shape or form. Kaya po pwede na mayroon dito sa yung magpapahiram ng pera, baka meron ditong sa'yo, merong magdo-donate, merong magbibigay, 'di ba? Kasi if they are seeing na maganda yung plano mo, maganda yung gusto mong maging
kung yung purpose mo, no? Kung nakikita nila na maganda yung purpose mo, then maybe, 'di ba, may mga taong magdo-donate sa'yo, merong magsusuporta sa'yo financially, yung mga ganun ba, no? So, yun lang napipick up ko dyan for some of you. So, tignan natin kung ano yung tignan natin kung ano yung final message ni Scorpio. We have Tortoise, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded, okay? So, ang iba sa inyo dito, lalo-lalo na mayroon siguro kayong desisyon na kailangan gawin talaga, mag-ano kayo, mag-meditate kayo, mag-reflect kayo, mag-solitude kayo para mas makapag-focus kayo sa sarili ninyo, sa intuition ninyo, para makatulong sa inyo na maging grounded ka, makatulong sa iyo na makapag-focus ka, no, sa sa makapag-focus ka sa kung ano ang dapat ninyong pagdesisyonan, yung gano'n, okay? Para hindi ka all over the place. Kasi hindi magandang nagdedesisyon na based on kaguluhan, di ba? Alam mo yun, yung magdedesisyon ka kahit magulo yung isip mo, yung gano'n, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.